Nakakaloka naman yung nag-gate crosser si Nadine. Kita niya sa face ng mga dumadaan na parang, okay ka lang yan. Ka lang. Marites! Ay, mali pala ako, Marites! Diba? Yan o! Ayan, tama pa. Alam mo yung ginagawa mo kanina, Sheryl Cruz yun, yung gano'n. Luma. Grabe naman. Marites! We're live again. It's Monday. May bagyo, may habagat si Karina. Ingat-ingat mo. May mga baha po yan. Siyempre, pero rito, we're alive and kicking. Ito naman po ang Fab 4 sa Chikahan at Maritesa. Bagong Chikahan, patingin muna ka ng good morning, good afternoon, good evening, good morning night. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong available Professor Ambet Navos. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. Hindi niya kaya. And welcome to Marites University. Dahil dyan. Saan mo nagsimula yung mga AA na yan? Mabasa ko na social media. Baka kala ko yung Beto na Nicola yan. Dahil dyan. Nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe, aba, ano pang hinihintay ninyo? Hit that subscribe button at notification bell para sa walang hintong chikahan! Talaga ba? At ito na mga Marites, ang isang linggong Chismis! Ay, kami dalawa Isang lang. linggo yan, ha? Oo. Pagkatapos ng sauna, ha? Oo. Hindi kami ban, ha? Well, at least magandang balita yung binan. Okay, ito. Hard na mga lista at ang buhok sa kilikili. Ano ito, PhD? Bayo ka bago o kauna-una, o sa Ang kinikili kauna-una agad. talagang item natin no? Para naman harag naman yung picture niya dyan. Di kasi sa TikTok, nagtitrending yan. Dahil tong si Heart sa Paris Fashion Week, I think that it was only 2 weeks ago. Then may isang Pinoy na nagki-TikToker din. So nakita si Heart sa Paris. Then binati niya, "Hi Heart," something like that. "Birthday ko, batiin mo ako." So si Heart naman, bumati naman, "Happy birthday." Tapos tinaas niya yung kanyang arms. And then, kitang-kita naman dun sa picture talaga, may dark spot sa underarm. So may nagtanong, may buhok ba siya sa kilikili? Ganon. Kasi talagang kung hindi mo lilinawin, talagang pwede mo talagang isipin na buhok. So sabi, kahit itong nag-upload, sabi niya, parang, oo nga no, ganon. Pero okay lang kung mabait naman si Heart. So may buhok man, walang issue, parang ganon. Oo naman. Dahil siguro nag-trending or maraming pumick up, maraming nag-comment, nakarating ngayon kay Heart. Sinagot ngayon ni Heart, ito ang sagot niya. Sabi ni Heart, shadow lang daw yun. Yung sa picture. Kaya Baka sabi nga, niya, shadow lang. kasi nakikita naman natin siya laging nakaano, di ba? I had laser underarms when I was 20, darling. So I wouldn't have a single strand o taray. But if I did, I wouldn't care to. Alam mo, naalala ko tuloy dyan si Julia Roberts nun. Yung isang award, parang Oscars ata yun. Ang dami niyang buhok. Dami talaga. Tinaas niya yung kilikili niya. Kasi mga European naman talaga. hindi naman nagmamatter sa kanila yun. Wala. Kasi nanonood ako ng... Hindi European si Al Julia Roberts. Hindi nga siya European. Pero American. Pero may mga... Basta banyaga na hindi talaga sila nag-shave. Pero ang tingin ko, baka, di ba kasi ngayon uso na yun nga yung laser. Ang alam ko, bago ka magpa-laser, kailangan mahaba yung buhok. Para meron i-laser. Oo, yata. Gano'n. Pero inaahit muna bago nililaser. Oo nga, pero ang alam ko nga, para mangyari yon kailangan may buhok para yun. Ay, kasi 20 pa lang daw siya, Yes. Nung nagpa-laser na siya, ilang taon na siya ngayon. Hindi na tinutubuan. So at least malinaw na wala pong buhok sa kilikili si Heart. Tsaka kung meron man. Sabi nga, kung meron man ang problema. Correct. Kanya-kanyang choice sa buhay. Sa Pinoy kasi, mga sa Pinoy, medyo ang dating dyan parang
untidy or what? Hygienically, hindi siya. Hindi, siguro sa kultura kasi natin, hindi tayo sanay na nakakita ng babaeng may buhok sa kilikili. Si Maria Clara nga, meron eh. Sino? Si Maria Clara, di ba? May nakita niya sa'yo? Nung dinidescribe sa mga kwento, di ba? Ay, anong araw, hindi pa uso ang ano. Oo, ang height. Wala pang pang-ahit. Wala pang chane. Wala pang chane. O dahil dyan, Uso na to. Saan ba nang galing yun? Tama na. Diyos ko, Wala ito. na. Ma'am Camarites, Janice de Belen, nakatanggap ng token mula kay Mega Sharon. Prop, ano ito? yes. Actually, hindi lang si Janice ang nabigyan ng token ni Pati anak ni Janice. Ay. Hindi kasi nagsimula na ng nag-script reading na ngayon yung Saving Grace, yung gagawin nilang teleserye ni na Julia Montes, kasama si Janice. Janice, si Sharon. Si Sharon at marami pa ibang kasamahan. Alam mo naman si Sharon, no, pag may mga ginagawang proyekto, kung hindi niya dinadaan sa pagpapakain para sa lahat, nagbibigay siya ng mga regalo. token. Since alam naman natin na too long ago na si Janice ay naging bahagi din naman ng, alam mo na, bago sila naging mag-asawang Sharon at Gabby, naging controversial din yung Gabby. Love story nila. Janice na parang never silang nagkakasama, never pa silang, di ba, na nagkakausap, hindi sila nabigyan ng pagkakataon na maging magkaibigan talaga. Although, ano naman sila. Tapos, meron pa rin Agamulak ba Sino ba gano'n? nauna? Si Gabby. Gabby Janice, di ba? Bago ang Gabby Sharon. Yes. Tapos nagkaroon pa ng Agamulak siya. Oo naman, Janice. Tapos di ba na-link din si Sharon kay Aga na emote-emotan din? Hindi, tsaka hindi, natatandaan ko, kaya parang sinasabi rin ni Janice na parang aabangan yung pagsasama na ni Sharon. Kasi nga yung merong ganyang backstory. Tsaka parang may nabanggit, parang sa isang historical camerot na showbiz. Historical camerot na nag-sorry si Sharon kay Janice that time. So kung may hindi story, naman- ibig sabihin, may overlapping. Hindi natin Na sinabi naman ni Janice na wala naman dapat. Hindi na kailangan mag-sorry. Pero anyway, that was... Pero, Ano ba? 50 years, ano ba yan? No, Parang- I think 40 years ago. Magpo 40 years na, di ba? So 40 parang years ago. ngayon lang uli nagkakaroon Yes, ng kasi bata mga pa ako mature yan. na, Correct. di ba? So Parang magkakasama sila. Baguhan pa ako. You were there, for sure. Di di ba? ba? Ini-interview na nga si Sharon sa Sharon Cuneta Show. Ikaw? Ay, nung may Sharon Cuneta Wala show pang na. Sharon Cuneta show, no? Cuneta show. At that time, ano pa lang, pa mga lang? Dear Heart. Ay, Dear Heart ang una. tapos, P.S. I love you. Yeah. My Wala pang only hirap at love. ginhawa nun. Wala pa. Late So, na yon. So, alam mo na. Nauna kasi ang aking Prince Charming ni Janice at saka ni Gabby. Yan, oo. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam Puppy yan. love ni Gabby at ni Oo, Janice. yan. Yung may mga Alam ko yung Dear Forever. Heart. Pero yung... Yun yung Sharon, sinisilangan yun nung araw. So ngayon, magkakasama sila sa Saving Grace, nagpapaka-gracious lang naman siguro si Sharon. Saka Anong generous token naman talaga binigay? siya. Hindi na diniscuss basta binigyan daw ng mga token sample ng hindi na rin Baka carrot pinarelease. cake. Alam niyo ba, ang sarap gumawa ni Sharon ng carrot cake. Natikman ko na rin yung Yung carrot fairness cake. niya sa carrot Pero yung cake. mga ibang staff, mga ibang crew, yung lalo kagaya ni Julia, ay sanay naman siguro nabibigyan ni Mega. Kasi si Mega nga, pag nakatuwaan lang niya, di ba? Kahit sing-sing niya, alahas niya, bibigay niya. No? Correct. Si Regine, nabigyan Oo. niya. So alamin natin kung anong binigyan niyang token kay Janice. Correct. Diba? Dahil yung source sabi niya, basta binigyan ng token siya, Baka nakareceive mga sila quotation. lahat. Hindi yan. code. Ay, ang tara. Si Janice Yes, I original. know. Ay, oo! God was there when we did it. Oo. God was there Never- when I gave my heart. May regret ka ba sa ginawa? No, because God was with there us when we did it. Masaya yan. Ano siguro lang abangan natin yung mga eksenang may together silang nasa may Hindi, mga tsaka confrontation. off-cam, bongga. marami rin mga bonggang eksena si Janice de Belen. Yung mga off-cam na ginawa niya, iba rin naman si Janice. blind item. Ang blind item. Oo. Basta, congratulations and good luck dyan sa inyong Saving Grace project. Correct. Ito, mga Marites. Lolit Solis, may patama nga ba? May ano? May patama nga ba kay Willie Revillame? Yes, Mr. Fu. Naku, alam mo naman na. Right. Hindi, kasi di ba naging controversial si Sir Si Willie Willie. Revillame doon sa first week ng kanyang programa sa TV5. Ngayon ba? Hindi na?
Wala nga yun ako naririnig. Wala ko narinig ngayon. Baka nagsawa na Over sila the weekend, wala ako Hindi naririnig. kasi last week, bugbog na bugbog. Halos everyday. Everyday may video na naiirita si Willie, nagre-reklamo Wala siya. kanina. Pati yung kina Maricel, pinunan niya. So, simula, hindi, ngayon, kanina wala. Ay, may nakabasa ako, hindi ko alam kung kanina yun, yung Ding Dong Dantes naman, hindi naman pinatulan Ay, ni hindi, Ding last Dong. week pa yun. So ito, nag-post parang a day after nung pilot, nag-post si Nailoli. Wala naman siyang pinangalanan. Pero pag binasa mo, parang tumbok naman. Ano ba sinasabi? Hindi, parang sinasabi niya na parang nag-believe siya sa mga artista na tanggap nila kapag hindi na sila sikat o tapos na ang kanilang time. Tapos na nagbibigay sila ng chance sa ibang mga baguhan o sa mga bagong henerasyon ng artista. Dapat daw kasi bilang artista, tanggap nila kung hanggang saan ang kasikatan, kung lipas na, tanggapin na lang. Tapos, tama naman. Tapos, medyo binanggit niya doon yung pag-reklamo nga daw sa ere, yung dapat tanggapin na may mas gwapong host. Di alam naman natin kung i-interpret lang natin kasi wala namang pinangalanan. Mas gwapong host, mas sikat, mas nagre-rate. Di parang... Ay, katapat si Ding Dong yun. Yan naman. So, laging, yun lang. So, siyempre, I'm sure naman pag tinanong natin si Nailolit, sasabihin naman niya talaga. Sasabihin naman niya kung sino yung nire-refer niya doon. Pero yun lang, kasi very vocal si Nailolit sa mga ganyan. So, lalo na kay Willie Revillame. Alam mo na. May punto rin naman si Nailoli talaga. Kundi, kung yung babasahin mo yon, in fairness naman, tama naman yung sinasabi ni Nailoli. In general. In general. Kaya lang, may bilang matagal sa showbiz, bilang alam niya kung ano yung takbo ng showbiz, tama naman yung sinasabi niya doon. Siyempre, may mga magre-react lang kasi nga, merong karakter na pwede kang tumbukin. No? Yun na. Yun lang. Okay. Ito mga kamarites, Isko Moreno naglabas ng pahayag. Mensahe sa mga Manileño. So, yan na ba? Ito na natin ating BTR na alam naman natin na punong-puno ng chismis ang pagbabalik daw sa Maynila ni Yorme na may mga video naglabasan na nakikipag-meeting sa mga community leaders, barangay leaders. Ito nung Hopia Day. Hopia Day. Siyempre, andun na siya. Bago tawagin ng may-ari, ano ba yun? Chua? Jerry Chua. Jerry Chua. Nakaibigan niya. Ayan, ito yung mga tanong sa kanya. Pwede mo marinig? Audio. Ikaw yung nagtatanong. May tinanong ko lang dyan nung Hopia, maraming Hopia sa iyo sa Maynila. Kasi pinahalaga niya yung mga seniors, mga lolo't lola. Una muna tinanong siya ni MJ Marfori kung nadadalas kaya ata sa Maynila. Ang sagot niya, taga rito ako, taga ron. Manileño ako. Ganyan. Kaloka naman yung tanong mo. Tanong na yun. Siyempre, tumbok-tumbok na yung, tinumbok na rin kung takbo ba Lagi siya siyang nasa patero. Sa mayor, di ba? Okay, ano, Ang tapos? sagot niya, malayo pa yun. Basta ako, happy na ako dito sa Gedli. Alam mo naman si Yorme. Pero nagbigay ba siya ng, di ba, maliban doon sa may statement siya nung nakaraan na relax lang, di ba? Tama? Relax lang. Organic. Don't panic. Don't panic pala. Yun ang Organic. Organic. After ba nun, meron pa siyang panibagong May mga statement? lumabas sa mga kaibigan kong barangay chairman, is coming back. Ganda ng mga slogan. Coming back. Ayun. It's coming back to me now. Yes, correct. diba? I mean, si Lindy I'm sure maraming di mapakali ang mga puwet sa upuan nila ngayon pag mga ganitong ganap, no? Yes. Kasi alam nila, ang hirap banggain pag sakasakali. Eh, di ba close ka kay Yorme? Hello, Yorme. Ano Close sabi kami sa'yo? kay Yorme, no? Ikaw hindi. Hindi, ito. Close talaga to kay Yorme, di ba? Taga-bilang, taga-Manila yan. Malaking tulong yan si Yorme doon sa may-ari ng Hopia. Ng MBT. Kasi nga, Taga doon yan eh. pinalakas na yung Binondo yung Yes. pinalaki niya yun eh. Ay pinalakas. Tapos nga
dahil nga doon sa kanyang hopya, ayun, lalo lumakas. At saka in fairness, sa Binondo, kilala talaga sa maraming masasarap na kainan, no? True. Tsaka si Jerry Chua ng NBT, ano yan, fire volunteer. Yes. Kaya kapag nakakita ka ng fire truck na kulay ube, Kanya yun. sa kanya yun. Yes. Kaya yung Dinonate niya yun. isang restaurant nila sa taas, doon sa mezzanine, ng pangalan ng restaurant, may libre doon yung mga fire volunteers pag kumain doon. Ang saya. Close kami ni Jerry Chua. Pinatigin niya, andun si Cory Quirino at si Diana Zubiri that time na guest din sa Zubiri? International. Diana. Dito siya. Sangre. Okay. Ayun nga, tapos ikwento ni Cory Quirino, ayun paano siya nakilala ni Cory Quirino, para i-promote niya, pinuri-puri yung hopya ube, chuchu-chuchu. Pero gusto ko. Ang appearance pala lang yon, mabibili po ang hopya ube sa NBT. Yan lang appearance niya doon sa show ni Cory Quirino na timeline noon. Hindi yung talagang i-discuss yung yung simula ng hopya. Nandiyan na rin lang tayo. Alam mo bang masarap ang restaurant nila? Meron ba? NBT? Yun nga yung mezzanine sa taas, tsaka sa baba. Sa St. Luke kasi yung tapat nun, meron palang doon, restaurant. Branch diba? din nila. Merong NBT doon na maliit lang, kala mo. Pero pag pumasok ka, malaki, maluwag. Meron din sila yung noodles. Nakainan ko na rin yung doon. Anyway, super promote na tayo sa NBT. O kaya naman, maramdaman natin ang NBT. Shirley, Sir Jerry Chua. Ano to? Hopya naman dyan. Gusto ko yung hopyang hapon. Ay, ako munggo lang, hopya munggo. Hapon. Ako hopyang baboy. Dahil si Yorme na lang daw magpapadala sa atin. Magkakaiba talaga ng gano'n. Ayan yun, sa hopyaan, Hopya ba yan? Ayan, nagsalita siya noon. Nako, Huwag na. ang daming hopya kay Yorme, ha? Eto mga Marites, PBB ex-housemates, nag-reunion sa ASAP, iniintriga. Yes, nung Sunday, kahapon ito. Kasi nga nagsimula na naman uli ang pagbubukas bahay ng PBB at nag-guest yung mga dating mga housemates ni Kuya. Ngayon, medyo nagkaroon ng konting sa backstage kasi parang may eksena daw doon. Ito ang source ko, taga-ASAP pa. May isang eksena doon na parang hindi gustong magkasama si Kim at saka si Gerald. Kasi pinagtabi-tabi yung mga previous winners, si Maymay, si Melay, si Kim to nandito. Si Gerald yun, nandito, si Nene, tapos si Kim. Supposedly, doon niya tapupwesto dapat si Kim sa katabi ni Gerald. Pero, sabay ba sila? Sabay sila? magkabat sila sa teen edition. So, yung mga nasa unang... Kim Gerald. Nasa unang hilera sila na iniintriga. Tapos yung mga nasa likod na hindi naman din masyadong mga kilala kasi supposedly nandiyan sina Joshua Garcia, tapos yung mga sina Zanjo Marudo at yung mga iba pang mga kasabay ni Bibi Ganda. Hindi ko alam, hindi ko close. Yung Ball Star, Keanu Reeves, yun. Yun. Dapat dito daw si dyan, yun ang chika sa amin, pero hindi daw yata. Pero may issue ba sila? Kasi yun na nga, di ba? Wala naman sila ng movie together. Yes, at saka welcome naman kay Gerald yung mga Parang hindi naman na maganda kung hanggang ngayon meron pa silang... Parang nagpa-interview na rin sila, di ba, dati kay Boy Abunda? At saka gumawa na nga sila ng movie. Kaya nga. At saka welcome, open na nga, di ba, nung pag-usapan yung Julia. Kaya nagulat ako nung kinikwento sa akin nung source natin dyan sa ASAP na may ganun daw na parang iniintriga yung mga chuchu-chuchu. Lalo na yung mga nasa likod ng mga unknown daw. Ayun lang naman yun. Nandito pa nila, kawawa naman. Hindi Lahat kasi sila yung mga reunion yan Reunion naman daw. Kasi pati si Enchong andiyan dyan. Oo. Ang nagdingan makita dyan sina Alonte. Tama ba yung ni Alonte? Si Chino? Bakit parang hindi napadala ng si Chi? Sino? Si Chi Filomeno. Na naka-white siya. Hindi nasabihan ng Naka-white siya eh. Dahil parang hindi, ang bro niya nasa ibaba lang. Oo, nakapatong nga. Ay, oo nga. Pinatungan nga ng white. Okay. So, kaya kita mo, may mga ganun. So, yung mga nasa likod, na hindi na natin pero nakita ko dyan si Victor Basa, isa sa mga nasa likod dyan na nakita ko si Victor. This one, Si Victor na ba yan? I think. Kanina ko pa iniisip sino nga ito? Kilala ko to. Sabi ko. Basta nakita ko si Victor Basa na nandiyan dyan. Ito, si Victor. Basa. So yun ang kinikwento nila. Nagbukas na po ang bahay ni Enchong ba Kuya. yan? Yes, Enchong. Nagpipili ka na sa Enchong. Celebrity Edition. Tapos yun na nga pinag-uusapan ngayon kasi for the very first time may papasok na dalawang
magjowa. magjowa. LGBTQ member. Na ang pangalan ay Ding Dong at saka Patrick. Natanda ko talaga yung pangalan, ha? Sinulat ko rin na eh. Yun lang. Siyempre, sila yung huling pinakilala kasi pinanood ko yung PBB video. Sila yung huling pinakilala Point fairness kay Din, ha? Napanood siya. For lack of better things to do, di ba? At least naman din ako, inannounce ko yung dito. For lack of better things to write. So anyway, congratulations, good luck sa pagbabalik po ng bahay ni Kuya. At sa mga nangiintriga, ganun talaga kasama yan. Kasama yan sa buhay. Akala ko pa naman giniba na yung bahay ni Kuya. Giniba na. Merong part na giniba. Yes. So binalik? Binalik, syempre, dahil syempre, umi-emote na naman sila. May emote na. Little bahay Yung ni Kuya. PDA, tama ba ako? PDA? Philippine Dream Pinoy Pinoy Dream Academy. Doon din yun. Yun yata yung Giniba. Hindi. Basta merong part na giniba. Yung harapan, katabi niya is parang korte, open na ngayon, yun ang tinanggal. Yun ang tinanggal. Okay. Tama. Pero at least syempre hindi naman sila pwedeng walang tirahan. Oo. Kaya kailangan silang gawin yun. At syempre, pagkakakitaan na naman ng bonggang-bongga to. Correct. Alam mo na naman. Business is business. Ito mga kamarites, Maris Racal, nag-sorry kay Vice Ganda. Ano ito, PhD? Yun na, kasi parang Ang ganda ni Vice yan, 2022 pa ba? Or 2020 na video ni Maris sa kanyang vlog. Oo, napanood ko yun kasama si Jai natin. Si Jai ng Star Music dati. At saka yung isa pang girl, basta, sige. Basta Tatlo yun. sila doon. Tapos, nagsalita si Maris na parang natutuwa siya. Yan. Si Vice. Ito si Jai. Tapos yan isa sa mga kambal. Paano Jai natin? Di ko gets. Yung nag-i-invite sa atin sa Star Music, si Maling na si Jai, Star nag-invite Music. dati. Siya iba pangalan niya. Oo. Parang iba tsura niya. Iba pa siya dyan. Oo. Yan ba ba? Ikaw na sabihin ng Jai. 2020 yan. Iba tsura niya dyan. Oo. Yung Jai yung paborito ni Jego. Ha? Si Jai na paborito ni Jego raw. Yan. Oo. Yan Yan yung si Jai, yan yung nag-i-ano sa atin. Anyway, yan tama ka. Jai. Si Ja. Ja. Kasi yung isang kumbal, basta. Ano ba yan? Hindi man yung pinag-uusapan natin. To make a long story short, Diyan nga yan nangyari. at that time na pag-usapan nila, so parang nasabi ni Maris na natawag niya si Vice na may term ano ba yan, nakalimutan ko, na yung may edad na Becky. Edad na Becky, di ba? Pero itong may edad na Becky na to, parang yan yung nag-guide sa kanila. Marami silang makukuhang insight, parang gano'n. Oo, parang good role model. Oo, ito na. Siyempre, alam mo naman ang mga netizen. Limabas. Napakagaling magkalkal. So, siguro... Parang ako nagkakalkal kanina yun na. So, fast forward, 2024 na ngayon, tapos magkasama pa si Vice at saka si Marisa magiging MMFF, movie ni Vice. And the breadwinner is... So, ayun na. So, iniintriga sila, hoy. Kaya naman, hoy, sinong naghalongkat nito? Sorry, Meme, love you. Sabi ni Maris. Nag-sorry naman daw si Maris kay Vice. Pero tingin ko naman sa salita ni Vice dito sa post niya, hindi naman niya sineryoso. Hindi naman siya nagalit. Hindi naman Sabi niya, hoy, talaga ba, Miss Maris Racal? May edad na Becky? Talaga lang, ha? Sabi ni Vice. So, ano naman, okay naman sila. Ewan ko lang kung nagkataong hindi kasama si Maris sa movie kung okay sila. Hindi. Joke lang. Joke lang yun. Pero yan, so, in a way, tama naman yung sabi ni Maris, diba? Kumpara naman sa age niya siguro. Kasi pinag-uusapan nila dyan na tatlo por mga kabadingan. Oo. Yung mga parang totropahin mo ba o ano. Tapos sinabi niya, idol niya dyan si Vice Ganda. Dahil sabi, kakaibang may edad na Becky. Yun. May edad na Becky. May edad naman na siya May edad na Becky. Oo naman. Malapit na mag-50 siya yung Vice. Wala pa ba? Malapit, wala pa. Hindi, kasi hindi ko alam kung sino mas sa amin. Hindi kasi alam niyo naman, biro yan naman kahit hindi sa 47 showbiz. Kapag sinasabing may edad na, di ba syempre nagre-react yung mga tao. Kapag, ako talaga may edad na. Lalo pag sikat yung artista. Hindi nga talagang magandang pakinggan yung may edad na Eh, mas lalo mature. Ayan. Eh, kasi naman matanda. Matandang Becky. Hindi, alam mo, yung ating mga ate na Becky. Yan na lang. Mas maganda pa. Politically correct ba yun?
Naalala mo? Naalala ko na naman yung pinatayo ng 2 hours sa Cebu na waiter, ha? Yan, na LGBT. Oo, nakakaloka yun, ha? Naalala ko lang yun. Dahil kinunay ko lang dito. Dahil natawag na sir. Minsan din talaga na-abuse din talaga. Yan. Kaya nadadama yung mga ibang matitino naman. Yan. Kaya nga nito, pinag-uusapan natin, magre-react pa ba ng hindi kaganda niya? Okay lang yan, may edad. Correct. Okay. Di ba? Ayan. O dahil dyan, Dahil yan, ito po, magandang balita mga kamarites. Bago tayo mag-recess, magpasalamat muna tayo sa ating mga kamarites dahil meron na po tayong 10 million accumulated views sa ating YouTube channel. 10 million yan, ha? Maraming Legit salamat yan, legit. po. At sana ipatuloy niyo po kaming suportahan. Paramihin pa natin yung 10 million views na yan. Yes, Ayan. mga kamarites! Dahil maliban po dyan. Galing daw kay Bini Sheena to. Ay nako, nakajaba yung Yukis. Siya daw. Maliban po dyan mga kamarites, nais namin po kayong imbitahin uli na sumali sa ating Facebook community group para yung 10 million dumami pa na dumami. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali dyan. Palagpakan, mga kamarites. Thank you very much, po. mga kamarites. Ayan, at your favorite Julian San Jose, pinuri ng mga kapwa celebs sa kanyang look sa gala and some other best dress pa rin. Sino-sino yun, Daisy? Yes! So, in all fairness naman, ni Julian San Jose, kahit ako, nakita ko siya, Ganda. na nagandahan din talaga ako at na-carry niya itong gown na gawa ni Michael Cinco. At kahit Taray na Michael Cinco. Yes, at kahit si Michael Cinco nag-comment sa kanya, so mukhang na-happy yung gumawa ng kanyang gown. Dahil nadala niya ng bongga. Maganda. Maganda nga Tapos ang dami din nag-comment sa kanya, even si Catriona Gray. Nag-comment. Si Jessica Sanchez, nag-comment din. Si Jessica Sanchez ng American Idol. Talaga? Yes. Then, si Sue Ramirez, parang, well, sa term ko parang quote and unquote, alam mo yung parang na tomboy na, classy daw niya to, ever since. Ganda naman. Ganon. So, si Julie, ang isa sa mako-consider ko among mga rumampa sa GMA Gala na best dress. Aside from Julie, siyempre nandiyan din sila. Of course, Marian Rivera. Di ako, always kasi ako Marian Rivera. Talaga eh. Simple lang ng gown, pero ang ganda Pero ang ganda niya, di ba? Elegant. Nag-message nga ako sa kanya, sabi ko, Ayan correct. One-sarte ang makeup. Ang ganda ng makeup niya. One-sarte. Sabi ko nga, yan, nakakaloka. Ang bongga mo dito, sabi ko, ang elegant mo. Correct. Tapos, isa pa si Heart, of course. Si Heart, Kerry, oo. May pa-flower dito. Si Kylie Padilla. Yung may wet look Actually, siya. si Kylie ang nanalong best dress. Yung okay din siya. wet Okay din naman look. siya. The girls. Then si Bianca naman carry niya. And another one, si Barbie Fortesa. Alam mo, si Barbie, yung ball gown. she never failed talaga. Grabe. Ang liit lang ni Barbie kung titingnan mo, di ba? Pero napakahusay niya magdala ng Yeah. si Barbie. Hindi nyo gusto si Gillian Ward at si Sanya Lopez. Si Sanya Lopez, yung may pandar. Alam mo yung pandar ni Sanya Lopez? Nagpalit. Yung parang black naging white. Naging white, Hindi, pero may mga Yung kay Jillian, Hindi ba meron dito? personally hindi ko masyadong bet. Baka para masyadong mature. Baka, Oo, kasi may puso Kasi rito bata na pa siya Bata pa, yung boobs niya, di ba? Diyos ko, parang hindi parang ako personally, hindi ko Ako bet. naman, may mga nang-o-cry dyan sa outfit ni Bianca. Kasi, para daw may stiff neck. Kasi daw, tsaka grabe yung pagkakagano niya na sa red carpet. Hindi siya talaga pwede yumuko dahil may malaking paha rito. But you know what? Sino yung naghubad na? Sorry, Si Sanya Lopez yun. Isa yun sa asset ni Bianca, yung kanyang leg. Long neck. Long leg. Long neck. Parang inuming tagway. Maganda naman okay naman Hindi, pero kasi nga yung paglakad niyang gano'n, sabi ko, parang parang may neck brace daw. Aristokrata na ang dating. Iyon ang dating ng gown. At si Pokwang, alam mo, nagandahan din ako sa gawin. Nakita ko. Basta maganda, na kaya rin Ako niya. alam mo, meron akong sobrang simple na ang ganda. Si Susie Entrata. Ay, hindi ko napansin. Mag-ano siya, papakita ko Yung later. iba nakita namin kasi nung Sabado na nasa kami sa Newport, katabi ng Marriott.
Na kasi yung after party yung nagpuntahan sila dun eh. But anyway. May blind item doon. Meron. Yun na. Hindi gusto ko talaga kay Marian. Alam mo kasi si Marian kahit anong isuot, ano siya, pinasalamatan niya yung studio, naku sorry, basta studio something yung stylist o yung kung saan galing yung gown. Tandaan ko yung makeup si Juan Sarte. Para sa akin si Marian ang pinaka-best dress. Ako din, Marian ako. Hindi siya, si Gillian. Effortless. Sanya Lopez, kawawa na sila. Si Sanya Lopez okay ha? Oo, kaya nga. Nung hinubad niya yung siya ba yung nagtanggal tapos Simple lang. Simple lang. Carry lang. Carry niya lang, no? Sino pa ba yung iba dyan na rumampa? Marami. Sino pa bang rumagwit? Pero sila yung kumbaga nagmarka yung kanilang mga kasuotan at na-carry nila. Nag-i-issue pa yun dahil wala na naman doon si Jubilin. Yes. Meron tayong may item ba tayo dyan? Yes. Sige, go. Ayun Yun na. O, tapos sabi mo na ito dyan. na siya, maraming tanong, bakit si Enchong di andyan daw? O bakit naman hindi? Di ba, bakit nga hindi naman siya... Hindi kasi siya part ng It's Showtime. Or, baka naman may nag-invite. Or Hindi natin alam, di ba? Kaya ba yung tinatanong, Pag-uwi bakit ko sa siya bahay. Baka in-invite ni Mr. Fu. Hindi, pag uwi ko sa house, I'll ask him. Grabe! Sasabihin ko habang nasa kama kami, Enchong, bakit? Ano mo talaga? Baka may nagpa-escort sa kanya, pero alam ko, ang lakas nung nagpa-escort sa kanya kasi na-join siya. Correct. Kasi ang balita ko ay masyado nga marami, so hindi nila ma-allow yung mga... Ano maraming nagpapa-escort? Marami na invited, so parang hindi na ma-allow yung ma-allowed yung mga... Gustong mag-escort. May mga gustong mag-plus one. companion, mag-plus one, gano'n. Si Bastian na, di ba nagpanga siya para lang di ba? Nagtanggal ng sapatos, di ba? Di ba? Buti hindi Baka- tinanggal, di ba? Speaking of Vice, isa din siya sa best dress. Maganda rin yung kay Vice. Ay, lagi namang magandang paandar Maganda ng yung baklang carry yun. niya. Hindi, pero yung Kasi- paandar niya ngayon, babaeng Ganda, babae. maganda. Babaeng babae. Hindi yung, kasi di ba parang yung minsan mga paandar niya yung parang magda-drag, parang gano'n. Yung, Correct. Uy, yung ating Miss Universe Philippines, si Chelsea Manalo na black. Ang ganda naka-black rin. din, Yun. nakulot-kulotan. Yung kay Bea Alonso. Bea Alonso bagay din. niya, swak sa kanya yung fit ng gown niya. Hindi ko bet yung Although, hindi ko ganon. lang, honestly, hindi ko lang bet yung pagganito. Hindi ko mag-get. Yung parang may Parang may parang may Curva? papilo or whatever. May kadera. Parang kadera. Oo, na gilid. alam ko cool, parang bulaklak. Pero sobrang sexy ni Bea kasi Yes. puti siya. Yes. Tapos, kumurba talaga sa body niya. Feeling ko nga sana wala na yung gano'n, yun na Yun lang. nga eh. Na? Oo. So, Nangingialam na-istorbo tayo, tayo sorry. doon, no? Yung kasama sa Ganun family. talaga. Ito nga mga kamarites. Janelle Mercado, negatibo ang pagtanggap ng mga netizens sa hindi pagsipot sa GMA Gala. Yes. Ayan, bakit niya Di ba? si Jeff? Pero nandiyan dyan si Dennis Trillo, di ba? Yes, si Dennis Trillo ay nandyan. So maraming naghahanap kay Jeneline Mercado. I think yung paghahanap kay Jen, malaking factor doon. Yung mga issue na naglabasan before the GMA Gala. Siyempre, di ba, yung issue nga nalilipat, yung issue na si Dennis ay napagbibintangan na nagsabi na May may ABS ABS pa pa ba? ba na idinenay naman. So, anyway, marami naghahanap kasi solo flight si Jenny na wala si Jeneline. Tapos, habang may ongoing ang GMA Gala, si Jeneline ay nag-post sa kanyang Instagram story ng Cheetos. Yung Cheetos, yung chichirya. Yung so, ang dating, parang chill-chill siya sa bahay. Ewan ko, may nag-connect kasi na Netflix. Hindi ko naman makonect yung Netflix dahil hindi ko naman nakita doon sa post niya. So, parang ang impression, so, dinedma mo ang GMA Gala. Tapos ngayon, pa-chitos-chitos ka or pa-chill-chill ka ngayon sa bahay. So, ang dami ko nabasa na negative yung naging impression, yung reaction na parang yung iba, sige, ayaw mo na, umalis na yan, or mga ganon. May nagsasabi pa na kesyo, kasi may nagsabi naman na kesyo kasi daw si Bea na, insecure kay Bea, may mga ganon. Nanganak Tsaka talaga. ito pa, parang the next day, o parang kanina, Nag-post siya. nag-post siya ng naka-gown siya. Na black gown. Ayan, ito ata,
Hindi. Hindi. So, parang yung post niya na, di ba kasi uso na ngayon, yung gumagawa ng mga reels. Tapos to mga reels na to, may mga hinang-hire sila ng mga videographer na siyang gumagawa ng content na yon. So, just to show na naka-ready siya, na meron siyang black gown, ayun nga, yung ginamit niya doon sa pinost niya, at nagawa siya ng ganong content. Kaso hindi siya natuloy last minute. Kasi nga. Sabi. Kasi daw si Jazz, yung kanyang anak kay Patrick Garcia, ay nagkasakit. Tapos si Jazz daw ay naglalambing na wag siyang umalis. Yon ang binigay na dahilan. So, kaya si Jen as a mom, pinili na lang na wag na nga mag-attend ng gala at siguro yun, magbantay kay So parang ang Jazz. sinasabi, yung pinost niyang gown the next day, yun dapat ang Hindi susuot dapat niya. susuot na. Yun ang lumalabas. Yun ang sinasabi. Na, Kasi nasa pictorial siya eh. Yeah. Yun, nasa pictorial siya nung gown. Yes. Na naka-fully made up Parang siya. ba inuubo din? Ganun daw yun. Nakakilala munang ko. Kaya pa ba? Ito ang pakaramdam. Sige, tuloy nyo lang. Dali na. Hindi. Kasi Water. kung yan, naubos ko na nga. Oo. Pahingi daw tubig. Parang kami naubos ng tubig. Anyway, kung yun ang pinalalabas, mahirap nga namang kontrahin pa yung ganong dahilan na Yeah. Oo. nanay, Isa yung may ABS pa ba na wala tayo doon karapatan na Question ninyo. questionin ba yun, Correct, totoo ba oo. yun, or what? Or lalo na yung sinabi naglalambing yung anak na wag May umalis. sakit, oo. Pero ilang taon ba si Jazz? ay ano na, siguro Teenager teenager na na. yun, di Kaya ba? lang, di ba, si Just kasi yung medyo special child. Jen. Yeah. Well, Well, that's how the cookie crumbles. Wow. May Wow. cookie. That's Di ba? Dahil dyan. Dahil dyan, ito. Total may tanggalin next item natin na. Cowboy Paras, friends lang daw sila ni Kailin Alcantara at si Rere Madrid naman nakadate si Kai Soto ng GMA Gala. sabi ko na. Diba? Mga basketballistang to, maray matangkad. At mahaba ang mga kamay, tsaka paa. daliri, paa, balena, Na tuhod. nakausap dyan si si Napanood ko yan, Kobe in-interview si Kobe. interview si Kobe na tinanong kung ano man relasyon talaga nila ni Kylie. Sabi na, friends We're just only. friends. Oo, parang naano ako doon Oo, na. di ba? Parang hindi kayo naniniwala. Hindi naman siya hindi naniwala, pero parang ako ang nahiya para kay Kailin. Ano sabi? na sinabi. Parang dininay. Oo, parang ganun ang dating. Di ba? Na, Ayun. Actually nga. di ba? Sa person ko, ay ano ba ito? And, ito. Tagay, ito ba yun? Hey! Kasi parang nagbibigay ako ng tagay dito sa dalawa. May mga kumakahol dito. Tesa na kayo mga marites. Eh, tapos yun na nga, di ba? Isa rin matangkad na player, si Kai Soto, yung kapatid ni Rura Madrid. Pero bago tayo mag-Real Yeah. Madrid, ayan na, si Kai Ayan, Soto, diba? kita mo hanggang ano lang siya. O naka-heels pa yan, ha? Oo. I'm sure mga 5 inches ang heels Mas niya. matangkad naman si Rere. Oo. Kahit pa paano. Hindi, pero ako Ito, nasa... sa 5 Kailin. inches pa siya, ay 6 Oh, yun o nga 7 lang. footer Sobrang- na Nung yan. hindi ko pa Ayan. nakikita na si Kai Soto yun, sabi ko, bakit naman ganito yung pagkaka-edit nito? Ang taas naman nung lalaki. Yung pala si Kai Soto. Kai Soto. Akala ko yung stretch. O, yun pala. Yun pala yung actual na photo. Actually, na-stretch talaga siya. Merong na-stretch sa kanya dyan. Talaga? okay. Sino ang na-stretch siya? Si Rere na-stress. Si Re... Si Kai ang nag-stretch. Ay, grabe. Kailan ba may stretch? Hanggang saan yung in-stretch? Ayan na hindi ko alam. Tanong natin, kagagaling lang Gilas. Tapos may kontrata. Diba, binalita ko dito yan na sabi ko, magbubuhay Reyna na siya kung sakasakali. Kasi, diba, 30 million naman, a month. Wow! Sa peso na natin, ha? Saan ka pa? Beke naman. Oh, diba? Iban mamaya pag yung mga basketball players na matatangkad. Sa ibang bansa kasi, in sila. Yun. Doon sila sa mga liga sa Japan, Ay, kaya- sa Korea. Kahit ako magpapastretch. Diba? Doon ka ma-stress. Oo, mapapastretch ako. Pero balikan mo yung Kailin. Nung sinabi talaga ni... Oo, sinabi ni Kobe nung na-interview siya. Nabasa ko rin yan. Oo. Napanood May ko video yan interview. eh. Oo. Di ba parang Na-enjoy first time niya yun. Magkikita sila magkapatid ni Andre doon, ganyan-ganyan. Tapos natuwa pa siya sa costume niya, sa outfit niya. Tapos nung tinanong, si Kailin nga daw ang nag-invite sa kanya. Pero nung tinanong kung ano bang status nila ni Kailin, sinabi niyang, they're just friends. Friends. Bakit naman may usapan silang dalawa? Parang Pero sakit naman yung sa hindi pa rin girl. maganda. Oo. Pwede niya sagutin niya na... Paano niya sasagutin? Kung friends naman talaga usapan nila. Paano niya sasagutin? We're dating as friends. No. Hindi.
Ganun pa rin, may friends pa din. Ay, paano mang... Pero at least nagdi-date sila. We're getting to know each other. Yan, perfect yan. Perfect yan, yan yung statement na yan. Di ba? Nasa getting to know each other Para bang stage kami. friend zone agad si Kylie. Exactly. di ba? Natutuloy hopya ba si Kylie? Hopi ang baboy. Hopi ang munggo. Hopi ang hopya ube. hapon. Oo. Pag walang dumating na hopya dito na Ngayon, bitin, pahing hopya, please. Charot. Ano na yan? Yun. Balang friend zone. Kulay si Hyacinth, na yung Saudi Riyal. Yeah, thank you, Hyacinth. Hyacinth. Ito. Rolo Madrid, makakasama si Dennis Trillo sa Green Bones na MMFF entry ng GMA Pictures. Yun na nilabas sa kagandang GMA kung sino pa yung isang aktor na makakasama ni Dennis tsaka Sofia Pablo. Dati hindi pa sinabi nung i-declare na official entry. Yun. Ngayon to, Dennis, wala na rin namang Black Rider. Finale week Tapos na na, ngayon. finale week na ngayon. Ngayon, di ba? This week. Kaya, pelikula naman gagawin ni Roro Madrid. At entry pa sa Metro Manila Film Festival. Ano ibig sabihin ng Green Bowl? Yung pagka-describe nung synopsis, parang may namatay, tapos may yun nga. dependant Green ba yun? Hindi, green yun. Yung So, talaga bone. yun? Usually, ang parang niya, ganun. kung sa pagkakaalam ko, yung pag kinikremate, kaya- tapos diba ginagrind yun, tapos pag merong green bone, parang ibig sabihin yung namayapa o yung na-cremate ay a good soul. Tapos ang ginagawa, yung green bone, hinihiwalay yun, tapos ginagawang pendant. Yan. Doon nagsimula ang kwento, hinahanap yung totoong pumatay kasi parang may crime something may horror effect din. I'm sure maganda yan. Oh, Si Ricky Dulay yan Dulay, eh. Si Dulay eh. Hindi pa Ricky Lee mapagod si Atienza. Hindi ba pagod si Sig Dulay mula Firefly? Diretso yung syempre, Guardian Angel. strike. Di ba? Talaga. Strikes all the May hours. pinagagawang mga condominium ay kasi. meron ba? Grabe sila. Hanggat kaya, At saka go. JC Rubio yung story, maganda. Okay. Ayun na. Congratulations. Gusto niya siguro pagkatapos ng... Tsaka GMA Public Affairs ulit. Kasi baka pagkatapos yan nung balota ni Kip Obanda, si Kip Obanda naman. Ayun, di ba? Never Balota can tell. malapit na yan. Ngayong August na yan. Sinimalaya po yan. Marian Rivera. August 2 ang simula. Okay, ito yung isang kaganapan sa GMA Gala, Barbie Fortesa, to the rescue kay Harlene Budon nang malaglag si stage sa GMA Gala. Oo. Ay, sobrang na-impress ako dyan. Oo, Kita-kita diba? ko yung video, rumarampa pa si Barbie, ball gown. Pa-post-post pa siya. Nakakaisang ganun pa lang siya nung makitang, sana pinakita natin sa video, Bumagsak. nang makitang bumagsak talaga Plakda talaga. Pero tumakbo talaga siya. Mula sa likod siya, tumatakbo itong si Barbie, wala siyang pakialam sa kung anong emote niya, para alalayan si Herlin na okay Kaya nakita mo daw. naman talaga yung concern ni Barbie. Nagulat Nakita kasi niya. talaga. Ayan. Magpo-post muna siya dyan na isa lang. Tapos biglang makikita niya, tatakbo na siya dyan. Malos. Nakakaloka yan. Alam mo, ganyan talagang personalidad May si niya. Barbie yan, si Barbie. Hindi, tsaka yun, tama ka yung gown niya. Saan yung kaya, no? Bagay sa edad Nandito niya, sa edad na to. image niya. Magpo-post siya dyan, tingnan mo. Tapos isang ganun pa lang siya. Tapos makikita mo, tumatakbo na siya. Nakakaloka. Ang galing, mabuting tao talaga siya, May green bone. May green bone. Ayan na malapit na siya mag-post, tapos makikita niya may nalaglag. Popost muna Hindi siya na dyan nakita yung lang. Okay. yeah, ganyan siya. Herlin. Yeah, see? Nagaganon pa lang siya. Ay, Nakita nahulog na niya dyan si Herlin. At talagang hinabol niya. Oo. Kahit Kasi nakita niya, post pa lang siya, gaganon pa lang siya. Oo, di ba? Kakaloka, nakakatuwa. Yung Chris Aquino siya, si Herlin nun. Di ba siya malalayo kay Chris Aquino? Yun naman, wala naman. Basta Malalayo? Yung nahulog sa Jamie Super Show? Malalayo, di ba na neck brace? Nawala siya dun eh. Oo. Bagsak. Tsaka sobrang lang. Parang, wala pa sa... Ay! Kasi binibigyan naman siya ng instruction na doon siya dumaan sa gitna, dumaan sa gumilid. Pero bilib din ako kay Harlene. Take 2. Yes. Talaga? May nauna na saan yun? Hindi, ibig sabihin, after that, Tumayo pa ka. request siya ng take 2, kaya rumampa uli siya. At least hindi siya napuruhan doon sa pagkakaganon niya. Sabi, basta mayroon siyang statement na
pag nadapa ka, bumangaw ka ulit. Sinabi na ni Miriam Kiambao yan noon. At ginawa na niya yan. Ginawa na rin ni Miriam Kiambao yan. Ano nga tayo ni ano? Hindi ko nakita yung... Di masikip sa ilalim eh. Parang ano siya, parang medyo transparent. Siyempre sexy siya, so nakita yung loob. Tapos parang merong keme-keme sa baba. So hindi parang siya, masikip. hindi best dress ang datingan. Sa akin hindi. Sa akin hindi. Dahil Rivera nga yung boto ko, di ba? Okay, mga kamarites, palakpakan kay Barbie Fortes. Barbie Fortes. Dahil dyan meron kang isang... Ano ba yan? Ganun. Galing pala yan kay Bini Sheena. Siya nagpauso. Binigay ba? Ang tanong, binigay ba sa atin? Wala lang. Galing pala sa kanya, binigay ba sa atin ni Bini? Pinasa lang, pinasa. Tapos sasabihin, galit tayo sa Bini. Nakikigaya lang tayo, yun yun. Okay, ito mga kamarites. Susunod natin Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! PhD. Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes, mga kamaritas, hindi ninyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7. Siguradong solve ka dito! Ugbo 24/7! Ito po, exclusive po na ating page ito. Ayan na, dami nag-aabang. Dito na po sa GMA Gala. Bakit kaya? At sino yan? Sino yan? Okay. So, this is it. Asan yung basta, simulan natin doon. Yun na. This is Nadine Samonte, of course. Kahit naman naglaylo si Nadine, I'm sure. Marami nakakakilala kay Nadine, di ba? Ayan, So, ito ang kanyang looks. Balik tayo doon. Ito ang kanyang look sa gala. Which is inspired from Audrey Hepburn. At saka yun ang kulay black and white, di ba? Yes, so yun ang napili niyang look. Okay, then next. Eto na. Ngayon, hindi napigilan. Nag-post ang kanyang stylist. And I think even yung makeup artist niya. Kaya sa Twitter, pinag-uusapan to. Sabi ng kanyang makeup artist na si Miss Kate Manila, sabi niya, treat your artist right. Kahit na diyan prime ninyo. Ba't kayo mag-i-invite pero wala pala sa listahan? Huwag niyong unahin ang mga influencers na i-invite ninyo. So disappointing. Sparkle GMA Artist Center. #GMA Gala 2024 Chip. Then meron pa siyang another post, hindi nakaka-sparkle. #GMA Ball 2024. Tapos, ayun. So, meron pang post din sa TikTok. Alam ko, ito sa sa X. Yan. So, ganito nangyari. So, uusapan na yan. Marami na nagre-react. Siyempre, ba't naman ganon? Ba't naman may imbitado pero wala sa listahan? Grabe naman yun. Oo, di ba? Alam mo tayo, di ba, bilang mga sa media. Ako ayoko nung feeling na ganon eh. Yung invited ako, tapos pagdating ko doon, wala ako sa list. Pero alam mo na invited ka. Siyempre, parang, kasi nahihiya ka. Baka isipin nag-gaka ka. Diba? Gate crosser ka. So, nakakaloka naman yung nag-gate crosser si Nadine if ever sa GMA Gala sobrang mag-e-effort ka. Diba? So, sabi ko, sige nga, tawagan ko nga ako tong si Nadine para malaman ko rin yung side niya and what really happened. So, ayun na sana palakihin pa to ni Nadine as much as possible. Kasi, as we all know naman, si Nadine, hindi naman na siya yung parang hungry pa sa publicity or something. Confrontational, hindi naman siya ganon. So, what happened pala, may invitation talaga siya. And aside from that, she was given a text pa na baga itong parang nire-remind sila she belongs to the senior stars ng Sparkle. Kasi di ba isa siya sa mga original. So yun. So doon pa lang alam mo na belong siya, part siya. Another thing, Nadine just signed up in Sparkle again last year because he has a teleserye. Incoming teleserye, yung Forever Young, na isa rin siya sa bida. Okay. So talagang titingnan mo, she has all the right na maging bahagi ng GMA Gala. So ito na, pagpasok, ganyan, syempre may registration and all. Doon pa lang, walang pangalan ni Nadine. Sa guest list pa lang. At hindi nagawa ng paraan. Pero, then, sa Gala, wala pangalan niya. So parang paano to? Ganyan.
So, tinawagan niya yung handler yata, then ang naging desisyon, nagkataon si Althea Ablan, I think kasabay Kasama. niya, si Althea kasama niya dito sa Forever Young, o anak yata yung role ni Althea, nanay si Nadine. So sabi niya, siya na nagsabing, okay lang ba kung Siya yung plus one niya. join na lang ako ng table nila Althea. So tinignan naman yata yung table nila Althea, meron pang bakanteng isa. So okay na. So pasok na siya, punta na siya doon. Pagdating sa table, nakita bawat invited, may pangalan. May plate na, may pangalan. So, how can you really sit naman na may mga pangalan na? So, parang halasan na ako, saan siya lulugar. Napakahirap ng feelings na yun, di ba? Na parang, anong mo? Siyempre, para ka naman in a way, aminin natin, para ka na bastos, para ka ang liit naman ang tingin mo din sa sarili mo. Manliliit ka rin. Correct. So, what happened? Tinawag niya yung handler, tapos again, inayos, I don't know kung naayos talaga. Ang binigay sa kanila, doon na lang daw si Nadine binigyan siya ng number na table. Palagay mong 43, I forgot kung ano number to. Yung table na yon dulo na, as in dulo na. Backstage na. Hindi naman. Pero yun yung katabi na yata. Exit na. Katabi na. Maybe, pa-exit na. Katabi na ng mga ibang maaaring pagkain, mga ganon. So, pagdating doon yung table, wala nang mga pangalan. Yung isang table na yon. So, parang sabi ko, reserved table siguro. Pero, I mean, in case, di ba? Diba, parang ganon. So, sige, still, naupo siya doon. Sabi niya, if you know me, hindi naman ako yung pa-VIP, hindi naman ako naghahangad na maging VIP, or i-treat na parang VIP, which is totoo. Supposed to be, ni-request pa sana daw niya na maging escort or kasama niya yung kanyang husband, si Richard Chua. Pero dinecline niya yung kanyang request because ang sabi nga, yun nga sabi ko kanina, marami na. So wala nang parang plus one. Yan. So, buti na lang din. Kasi kung kasama niya, dalawa pa silang parang paano. So nagstay pa rin siya doon, tapos ang daming mga dumadaan daw na mga celebrities. Yun iba, tapos sabi doon, parang nakikita niya sa face ng mga dumadaan na parang, okay ka lang dyan? Okay ka lang? Alam mo yung ganon. Ganong feeling. So, ang nangyari, hindi niya tinapos na yung gala. Siyempre, he really felt bad na rin. Of course. Pero sabi ko, napakabait mo pa rin na din kasi kung iba yan, baka tumalak na dyan, nagwarla na, di ba? Hindi kasi ganun eh. Oo, wala sa image na ganun eh. So, si Nadine, sabi niya, tapos nagpadala siya sa akin ng message, sabi niya, ate, hindi naman daw siya sa GMA. Kasi, hindi naman din ng GMA kasi talaga ang, sabi niya, hi Ate Rose, thanks for listening and thank you for asking my side. Basta hindi po masama ang loob ko sa GMA. And I'm still thankful kasi nabigyan ako ng magandang show and opportunity na maipakita yung skills ko sa acting. Masama ang loob ko sa production ng gala night kasi may nangyari na before. Tapos ngayon, meron na naman. Ang questionable talaga para sa akin na wala ang name ko doon. Yun lang naman po and thank you again. So, ang sinasabi niyang may nangyari na before, this is her second gala. Yung first gala daw niya, okay lang, still, ayaw na sana niyang pag-usapan Pero sabi ko, parang maganda ring mabanggit lang, pero hindi na natin i-elaborate. So, meron ding ganong kanais-nais na nangyari nung first sa kanya rin. Oo, pero inano na niya to. Kumbaga, sinrag up na niya and all. Tapos nangyari na naman ngayon. So, tanong ko nga sa kanya, babalik ka pa ba sa third gala? Sabi niya, hindi ko masagot. Sabi niya, kasi ayoko magsalita ng patapos. Pero after that, nung lumabas na siya, pati yung mga stylist niya, yung kanyang team, talagang sobrang na-feel bad for her. And ito pa, si Nadine, after nung gala niya last year, halos nag-prepare na siya for this. Nag-book na siya ng hotel a year ago pa. Kumbaga, this one. Then, yung kanyang gown, DNX deal. Diba? Pinagawa niya yan on her own. Yung kanyang team. Siyempre, sabi ko nga, alam natin yung mga ganyan, gagastos ka talaga na 100,000. Aminin na natin, di lang siguro. Yun. So, yung effort din and all. So, sabi ko, alam mo, napaka-valid ng feelings mo eh. True. Sobrang valid yan. Kasi, yung
bakit nga? Bakit nga wala yung pangalan mo? Wala. Bakit nga hindi ka nabigyan? Tapos ilalagay ka na lang, o sige dito ka na lang, or something like Wala siya that. natanggap na Apology from the or what. production. Eto na, nag-text lang yata itong, I think, a certain Jerome, ang name from Sparkle, saying na, yun, siguro nag-apologize for what happened. Tapos parang sa dulo, may sinabi pa na, I hope you enjoyed nag-enjoy po. Kaya parang ano pa mag-enjoy. Joystick, Pero diba, sana investigate what really happened. Parang magkaroon din naman ng konting, kasi talagang masasama talaga yung loob mo. Sabi niya, ang nafe-feel daw niya, para daw siyang nawawala ng gana. Kasi kung tutuusin mo, di ba, matagal nang si Nadine, nag-concentrate, nag-focus na sa kanyang family, sa kanyang mga anak. At pero bumalik siya kasi andun pa rin yung love niya talaga for acting. Namimiss din niya. And sabi nga ng husband niya na si Richard, hindi kita pinabalik. Pinayagang bumalik. Para ganyan lang. Tama naman. Nagalit talaga yung husband niya kasi pagdating nila din ng hotel room, di niya napigilan. To siya sa room, iyak siya. Doon siya umiyak. So, syempre, as a husband, di mo magugustuhan to. Diba? Well, ang malaking lesson niya, tama nga, yung production, wala siya. Malinaw, sinasabi niya na din po hindi siya nagtatampo, naghihina na sa GMA 7%. Naku, maghihina na kita, no? Production. Alam niya kasi hindi naman ng GMA, yung production, yung, I think, Sparkle lang may... Kung sino man yung namamahal. Dapat kailangan nila yun, di ba? Sana may mag-own nung mas mahalagang sa inyo yung trending, kasi yung mga million views. Parang mas binigyang halaga pa itong mga influencers Yan daw. Ano nyo to artist na to Homegrown yan, homegrown. talent. And one of the seniors na nga. Diba? Well, Nadine, we feel you. Pero Because you're not relevant anymore. Pero tuloy ka lang na din. Diba? Ano yan? Pero sana naman maging lesson to sa mga gumagawa ng ganitong malalaking mga event. At nag-i-invite din. Parang naalala natin, di ba, yung kay Eva Darren. Yung mga ganun, yung feeling na... So parang somehow, naulit kay Nadine. Ibang senaryo lang. Di ba? So, maging mas maayos po sa mga organizers. Kasi syempre, hindi natin masusuklian yung feeling na nabastos, feeling na parang wala sila importansya, na alam naman nila na hindi naman sila mag-aabala kung hindi sila imbitado. Bakit? Sabi nga ni PhD, bakit ka magiging... a year ago pa nagpabuti. Bakit ka magiging crush sa isang bonggang event? Magpapamakeup ka lang, Bakit ka gagastos na todo-todo for that? Lesson learned. Kasi, hindi na tayo nagbago. In fairness, yung ginawa ni Nadine bilang respeto rin naman, dahil binigyan siya ng proyekto ng GMA, kaya siya nag-abala, dahil una, may proyekto siya sa GMA. Pampalubog-loob? Hindi naman. Nagpunta siya doon. Isa siyang kapuso kapuso legit kapuso. Certified kapuso Saka siya. bagong artist ng Sparkle. Again. So umaasa kami dito sa Marites University, yung mga taga-Sparkle at kung sino pa man ang in-charge dyan sa gala ng GMA, maglabas naman kayo ng wala naman bastusan. Alam mo, sabi ko kay Nadine, alam mo, minsan, simpleng do kayo flowers nga na ipadala sa'yo na meron. Okay na rin di ba? Tayo magpadala kay Nadine. Bakit tayo may kasalanan? Basta Nadine, nakasuporta kami sa'yo, naintindihan ka namin. Pero anyway, ito ang side ni Nadine. Kung may gusto ding ilabas ang side ng Sparkle, welcome naman. Ngayon kayo maglabas sa statement. Correct. Pero unahin niyo muna si Nadine, pwede. Kasi siya yung talaga naagrabyado nung gabing yun. So unahin niyo po muna si Nadine kung ano yung dapat ninyong gawin para naman hindi naman mabaliwala yung effort ng tao sa malaking event ninyo. Okay, Rox. Kung ikaw yun, ang gagawin mo? Walk out. Ako naman, di ba? Ako magbabasag. Mabait pa nga siya. Mabait pa nga. Talaga pag off-bisal wala na. Ay, layas na. Pero hindi ako nag-exam. Saka yung iba doon tatalak yun di ba? Diba? Hindi ako alis na lang ako. Hindi pala ako dito. Alis ako sabay magbabasag. Nasa personality yung mga ganong galawan, very 70s. Okay. Yan po ang ating next. Di ba? Tubig. Basag na. Basag. Okay, babasagin ko. Hatiin ko yung bote. Very thinking of Parang bayulente mo. Yan po mga kamalis sa ating Chika of the Week, brought to you by Ugbo 24/7! Kulang pa ba ang aming pabaw na chika?
Simula ngayon, maaari na kayong mag-enroll ng membership sa aming channel. Bilang mga certified Marites, magkakaroon kayo ng access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos. Kaya kung gusto niyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pang hinihintay ninyo mga kamarites, mag-avail na kayo! Tuloy-tuloy tayo mga Marites. Ito, Akala ko recess. SB19, Pablo, bias, Dingdong Abansado, mamaya pa recess. Yan to. Yes, sa katatapos nga lang pong concert ni Dingdong Abansado na napakasaya niya dahil ang mga kaibigan niya, sinorpresa siya, may Martin Rivera, si Ogie Alcacid, etc. Naimbitahan niya po itong SB19 member na si Pablo. O, di ba? Kasi sabi ni Dingdong Dante, ay Dingdong Abansado, Ano ba yan? bias niya itong si SB19 Pablo. Kasi talagang fan din daw siya ng SB19. Particular si Pablo na apparently pala si Pablo, yung parents niya ay mga big fan din pala ni Dingdong Dingdong Abansado. Oo, The feeling is mutual. So at kabisado nga na-impress si kasi kabisado at maraming alam na kanta ni Dingdong Abansado itong si Pablo. Kaya natuwa lang siya pagsama sa concert. Ay nanginginig pa sa mga rehearsals, etc. Last weekend. So Kaya naman din congratulations. ginagawa ng SB19 kasi di ba si Stel kasama si Julian. So ito naman si Pablo kasama si Dingdong Abansado. Nag-iisa-isa sila, no? Parang ano. Tapos di ba si din? Sino to? Justin ba yun? Nagsusolo-solo din? Sasama rin yung sa may chismis na sasama si Justin sa Encantadia. Bilang Encantadia? Pwedeng sangre naman. Sangre pala. Bilang sangre? Hindi lang Sangre yata, di ba? Kasi may lalaki mo si Kelvin Miranda. Si Kelvin Miranda, diba? Kasaling Tsaka sangre na si Kelvin Miranda. Ay, kasi sa mga sangre. Baka ganun. Encantadia sangre. Nilagyan na ng lalaki. Nag-iba na yung kwento. Ano ba kwento nun? Ay, sorry naman daw. Oo, hindi lalaking sangre kasama lalaking sangre. Di ba binago lang? Pangatlo na yun, diba? It's new. Pangatlo na yun, diba? Oy, Alam mo ang ulam masarap kanina? Sinigang, di ba? Hindi ako kakain sinigang ang palaya. Ang tola, kinain mo. mas bitter pala. Ito mga Martes, inasabi nyo Bini at kanilang Jabberwockies Airport Fashion Mix and Reactions. Yes, PhD. Ayan. Yes, pero bago natin i-report, nagpakulay si Apple Damian. Ay, Apple! ng $99. Apple, thank you, Apple Damian. Sabi niya, Thank you, Apple. Sabi niya, Nadine is one of the great actress of GMA. Dapat naman meron pa ring respect ha. Sana merong public apology sa nangyari sa kanya. Yan, hintayin natin yan, Apple. Yeah. At ayun pala si Hyacinth. Nabasa na ba natin? Yes, si Hyacinth kanina. Anyway, Ayan, ito na nga. Bini. So, Your favorite. nag-react ang mga netizens. Correct. Alam mo, nakatanggap to ng mixed reaction this time. Correct. Hindi ko pwedeng sabihin na lahat ay umokay lang, natuwa, umagri sa ginawang fashion na Statement ba yun or ng whatever? Jabberwocky tuloy. Nang Bini wearing Jabberwockies Masks. mask and Suit or costume. whatever outfit na ito. Yan, alam mo, sobrang ayun. Parang hindi ka lahat rin, nag-agree. Sabi nga, Basa tayo. sabi ni Sofia. Wow. Wala pa tayo sa international level, girls. We want to see you soar high. Accept criticism and use it to make us your guide through your journey. Maangas pakinggan, mag-clap back sa buzzers. Pero hindi maganda sa image ninyo. So think twice before putting an act. At the end of the day, we want to see P-pop rise di lang sa Pinas. Tama naman. Ayan. Maganda yon. Sabi naman ni Mark Bulo, welcome back, Jabberwocky. Alam nyo, agree din ako dito sa comment ni Sofia. Oo. Kasi parang talagang nanadya. Actually, parang nang-aasar. Nang buwisit. Oo, Nang-aasar. Pero, totoo din naman yun. Diba, kasabay ng pag-angat, kasabay ng pagiging popular, kasabay ng pagsikat, talagang maraming May mga mata, criticisms, maraming correct. mga criticism. Ngayon, nasa artist yan kung paano ka magre-respond. So, minsan, yung pagre-response natin ng isang beses, sometimes
pwede maka-apekto yun sa kung ano mang status na meron ka diba? So, ingat din. Ako may dagdag ko lang dyan kasi sa napag-alaman ko naman, gagamitin ko na pangalan ni Direk Laurenti Okay, kasi siya yung parang yung spokesperson, parang nanadya nga, tama yung term na nanadya, at parang ginamit na rin nila yung opportunity kasi may pinanggalingan. Nanggaling yan doon sa una, naggamit muna sila ng face mask. Tapos naka-hood yung iba na doon sila unang binash na sinabi sila na parang ang OA nyo naman, ganyan-ganyan. Although, ang ganda naman maging paliwanag na dahil nga pumupunta sila sa iba't ibang lugar. Sa Jensen nangyari yan Yes. Yung huling leg ng concert nila. Ngayon, ang sabi daw dyan is parang again, yung health issue na dahil pa iba-iba ng pinupuntahan, nandiyan pa rin yung COVID, kung yung presidente nga daw ng Amerika ay nagkaka-COVID pa, may mga ganon. DOH accredited ba yung mask? Kailangan talaga, Yun doon sa nakamas sila yun ang issue. Yung nakamas pa siguro. Dahil nag-iingat. Yung dati, doon nagaling. Nakamas. Tapos, dahil maraming mga kuda-kudang something, pagpunta nila ng Jensen, eto na yung ginamit nilang todo na. Nagtodo na. Dahil iniinis nyo rin lang na kami, ganyan-ganyan. Sakyan na natin para lagi tayong trending or something. Lalo parang ending performance na nila yon. Naku, ingat din sila pagka minsan na maraming mga negative comment or yun din yung pwedeng, humila pababa, o pwede rin may mga ma-turn off, mawala ng gana. At maraming na-turn off. Lalo nung sinabi nito, agree ako din kay Sofia na yung international level kasi yun nga daw ng mga iba pang K-pop group, na mga girl group, na mga sikat pa sa ibang bansa. Hindi naman nag-acting ganyan na alam mo yan. Parang ganito, katulad itong comment na to. Anyway, Sausawera. Anyway, Sausawera lang ako, ang taga-bigay ng honest opinion. I don't hate Bini as artist. I hate the attitude towards the situation. Char. Kumbaga kung paano sila mag-respond. So, tama naman. But anyway, nasa fans naman yan. Di ba? Hindi naman natin mapipigilan kung yung mga fans, trip nila yung ganyan trip ng Bini. Sama-sama may sila. May tinatago sila sa mukha. Aray. Hindi, wala. Wala naman. Nakita na natin sila lahat. Ang susunod yan. Paint naman siguro, paint. Grabe yung effort na mag-paint. Pero buti na lang, hindi nila ginamit yun sa Money Heist. Ay! Favorite ko yung Money Heist ang taas ko, no? Grabe ka. Baka sa susunod yung Money Heist na yung gamitin. Hindi natin masasabi, diba? In the future. Huwag lang masyadong mag-gimmick kasi kilala naman natin. Ako for the longest time, more than 20 years ako sa ABS. Alam ko rin naman yung mga gimmick na ganyan na para lang mag-ingay. Hindi, pero alam mo for Bini, hindi nila kailangan ng ganyang kagimikan dahil talented sila. Sasabihin ko, ang dami na nagpo-follow sa inyo. Kung titingnan nyo umangat kayo from nowhere. From nothing, di ba? Ibig sabihin, nagustuhan kayo ng mga fans base sa inyong talent. Magaling sila umawit, magaling sila kumanta. Tapos maayos ang styling nila, maganda ang choreography nila. Ang anak ko na lang, super fan ng Bini. Tingnan pumunta ng Jensen. Exactly, dahil sa Jensen na lang, merong available pa. Mas ako sa tingin ko, mas mag-focus tayo dun sa talento. Yeah. Kasi na-penetrate na nila labas ng Philippines Maganda, magaling kasi kayo So dapat yung talento doon tayo mag-focus. Yung mga gimmick-gimmick, paminsan-minsan na wag na mag-overboard. Ang pangit. Pero kung sinasabi nyo like yung mga Korean artists, pag nasa airport, mga nakamas, alam nyo, hindi pa nagkakaroon ng COVID. Nakamas na talaga sila. During that time, magkataka rin ako. Sabi ko, ba't kaya lagi sila nakamas? Kasi ako, as a fan before, syempre gusto ko makita yung mukha ng idol ko pag nasa airport. Kasi may mga tinatawag na airport fashion. So ngayon, yung pala, ang reason talaga nila, like sa Korea, is because, talaga, health reason. Kasi di ba yung mga allergy? Saka change of weather. Yes. Kasi may mga iba tao na, syempre, ibang weather sa Pilipinas, ibang weather sa Korea. So, nagkakasakit talaga sila. Kailangan ng mask. Kaya nag-agree din ako sa unang reason, sinabi nila kaya sila. Okay lang yung mask. Walo sila Kung may isa lang magkasakit dyan, di hawa-hawa na, damay na. Pero na lang ko sabihin nila na binigay ng DOH yung mask na yan dahil yan talaga makakaprotekta sa ayoko na mag-mask! Pero hindi. Tama lang mag-mask talaga sila. Kahit naman tayo Talagang kung itingnan mo, dapat naka-mask pa rin. Tama naman. Huwag lang naman yung ganyan ka-OA. Buti hindi na uso yan ng COVID. Ayoko. Parang yung ginagamit sa facial, di ba? Anong
facial yan, yung nakaganyan. Anyway. Ito, sunod yan natin. na. Sa Tara Park at grupo niyang 2-in-1, nagbabalik ni Sir Poo. Yes! Ang saya-saya ng mga fans ng 2NE1 kasi nag-post itong YG Entertainment na magbabalik nga. Ayan, welcome back. Yan ang sabi. At may tour na sila ngayon palang 2024. May nakaschedule na sila sa Korea, Japan. Sorry, nakalimutan ko yung isa. Parang 3 yon. Na hanggang 2025 ang kanilang tour. At ito ay bilang pagsalubong sa kanilang 15th anniversary. Yes. Oh, 'di ba kasi ayan. O si Sandara nag-post din. Ayan. Ng kanilang mga pictures, Mga troba. picture. Alam mo, ako may history ako dyan. Yun ang unang-unang K-pop concert na napanood ko sa MOA Arena. Tapos doon ko talaga nakita yung pagmamahal ng mga fans na Pinoy sa K-pop. Tsaka, simple-simple lang yung stage nila noon, pero bongga yung production, tsaka yung performance level ng 2NE1. Kaya isa ako sa naging masaya din doon, nakita kong welcome back. So, dapat manood tayo niya. Correct, 2NE1. Pero parang wala sa Pilipinas yung Let's parang go. wala doon sa 3. Meron sa Japan. Japan, sigurado. Korea, tas may isa pa, sorry. Pero hindi Philippines eh. Tara, Anyway, mag-Japan tayo. Mag-Japan tayo para sa 2NE1. Sige, kayo na lang. Hindi, masaya yan! Masaya yan. Grabe. Hindi, pero ako talaga, ako nga, nung nanonood ako, napapatingin ako doon sa audience. Dahil? Kasi yung pag-participate ng mga audience doon sa... Nakakahawa. Oo, Oo. nakakahawa. At kahit hindi mo maintindihan yung lyrics, iba ang dating sa'yo. Iba ang dating ng mga K-pop songs eh. Correct. Parang basta iba yung effect niya. Hindi, sorry alam ko, sikat na sikat yung Blackpink. Pero bago pa nagkaroon ng Blackpink, Oo naman. 2NE1 Oh my muna. God, they pave. The way. Dave, Charot. Totoo yan. Welcome back, As in, oo. the same way with Big Bang, sila naman ang nagbukas ng door Oo. para sa mga K-pop artists ngayon. Oh, ayan. At hindi sila nakajabawok. Yes. Never nila man na siguro ginawa yun. Oo. Si Sandara pa. Kaya rin magjabawog si Sandara. Sa next episode natin, gawin natin yun. Gusto nyo ba? Ayoko. Ayoko. Tsaka siya yung makeup ko. Ako yung ngayon pala nga. Oh. Kasi si Don, di ba alam mo So na next yun? episode, hindi mo na pupunta si Don Don. Oo. Ayoko nun. Ayoko rin. Ayoko. Okay. nun. Kaya, kaya bahala niya kay Sandara. Oh, dahil dyan. Meron Meron tayong para sa ating mugs. Oo. Oh, mga kabarites. Galit? Gulat kayo. Gusto nyo bang mapasa inyo ang limited edition Maritas University mugs? Ito po ang kailangan ninyong gawin. Mag-selfie sa harap ng inyong screen at siguraduhin kita ang logo ng All TV. I-post ng public ang inyong selfie sa Facebook kasama ang hashtag na MUXAllTV. At ang unang 10 magsasubmit ng kanilang photos ay magkakaroon ng pagkakataong manalo ng autograph bags. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Tutukan ng Marites University sa All TV tuwing Sabado, 10 p.m. Okay, bago tayo mag-recess. Hindi, recess muna tayo. Recess again. Recess muna, may bago pong pinakinggan yung balita tungkol kay Catherine Bernardo. Eto na. Okay, ito na po Tama na raw. yung mga naghihintay sa fans ni Catherine Bernardo. Ito, may non-showbiz suitor daw. Sir Ponito. Naku, eto na. Meron akong na-chika. Umayos ka. May na-chika Ang daming ako. Alden fans. Naku, eto na. Ang daming nag-hope. Oo, may namin nag-hope. Unang hope. Sabi daw, ang sabi, nung di ba na link o para lagi sila nakikita ni Jericho Rosales. In fairness naman daw, medyo parang in-entertain. Grabe, pagkakagulo mo sa akin. Yes. Medyo in-entertain naman daw talaga ni Catherine si Jericho. Pero, Kaya lang, parang biglang negative na. Wait lang, in short, nag-attempt. Nag-attempt. sinabi na natin. Para malinaw. Para nag-attempt. So, parang, at in-entertain, hindi naman basta na lang dilemma. Oo. In Pero fairness. Binasted ba? binasted. Sabi, negative. Yun lang ang sinabi. Nag-negative na si Catherine kay Jericho. Yun ang sabi ni Source. Next, ang sabi, syempre nagkaroon ng Alden. Of course. Dahil nagkaroon ng pelikula. Okay. Hindi pa tapos. Hindi pa ginagawa tapos, pero Ginagawa ginagawa pa. pa yung pelikula. So, syempre, pinupush naman talaga na Alden and Catherine. At si Catherine, maayos naman ang pakikitungo kay Alden. Si Alden, maayos din ang pakikitungo kay Catherine. Lagi na nga silang tinutukso. So, okay naman. Tapos tinanong ko, sila na ba? Sabi,
Hindi namin masabi kasi nga may ginagawang movie. Yun ang Yun sagot. din ang sinasagot natin lagi. Yan talaga. Hindi pa namin masagot. Pero kasi may umaaligid daw na non-showbiz na sutor. Na hindi mayaman. naman daw isinasara ni Catherine ang kanyang pinto. Kumbaga kasi syempre kung sila na talaga ni Alden, negative na Off kagad limits to. na, So hindi pa daw negative si non-showbiz. Ayaw lang nila magsabi kung anong trabaho, anong negosyo sa nakilala. I'm sure bongga yan kasi para mag-attempt. Yes. May lakas ng loob. Very confident. Correct. So si Source, hindi naman namin masabi na, di ba sinara ni Alden? Hindi namin masabi kasi may movie sila. Pero ang alam namin, may umaaligid na showbiz suitor na hindi naman pinagsasarahan ng pinto. Ng tindahan din, di ba? Umaaligid lang. Pero malakas ang loob at kayang di ba kasi Makipagsabayan. Makipagsabayan. Kasi syempre kalaban mo Alden. Nang galing dun sa Jericho. Tapos ang galing sa Daniel Padilla. Tapos ang nilalapitan mo ay Catherine Bernardo na isang superstar. So, ibig sabihin, hindi basta-basta rin naman tong si... Tingnan natin yung hindi basta-basta na yan. Kung pag nasa Canada na yung dalawa, susunod kaya siya. Yun na. Ay, malay mo naman kung maraming bahay at negosyo sa Canada. Charot! Sa Canada talaga? Sa Canada talaga? O baka naman pala nung nag-shoot sila sa Canada, dun pala nakilala. Charot lang. Wala pang Wala detalye. pa, hindi pa sila nagsishoot sa Canada. Wala pa ba? Pinauunahan na naman Oo nga. Ay, basta ako, cut din. Pero kung siyempre, di ba, kung cut din, di cut din. At the end of the day, si Catherine pa rin naman ang masusunod. Nakita ko ang expression ni Grace. Nagagalit siya? Parang ayaw niya sa cut din. Ay, sorry, Gracie. Namumula si Gracie. Ayaw niya si Kat. Sino mas gusto mo yung non-showbiz? Alam mo, aamin ako. Siya ang source ko. Ayun lang. Yun lang naman yung story. So, abangan na susunod na kabanata. Pero syempre, abangan natin ang follow-up film ng Kat din. Yun naman yun. Kaya naman mga natin. fans ni Kat din naghihintay yan, abang-abang na lang tayo, na lang magagawa natin, di ba? Hindi, kasi di ba yung huling interview ni Alden kay Kim Chu and the rest of the gang sa Showtime? Di ba parang sure na sure sila? Niro-roast siya ni Kim. Inspiration. Na parang sino yung inspiration. Eh, syempre, naiisip naman natin si Catherine lang naman yun. So, let us see. Let us see. Just Baka naman may si Source, baka naman sila may type dun sa non-showbiz. So, mga Basta one baklang of these days, nakikita natin, magiging panauhin din natin dito si Alden. Correct. Lalabas din ang totoo. Okay, mga kamarites. Ayan hindi ko pa nakakalimutan Ganito, na. di ba? Ano ba Ganito talaga? Ganyan. Ganito nga, di ba? Para sa iyo iba, Parang mabaliktad yung mga daliri mo, June. Ito nga, matanda na itong daliri. Pati ba ako talira? Okay, mga kamarites. Yan po ang isang linggong chismis mula sa Marites University! Susunod na ang Daho Kabang-abang!